Okay, tuloy-tuloy tayo mga kabombo sa pagbabahagi ng mga info, mga balita, and syempre mga entertainment sa ganito po nating programa. Welcome po sa aming programang Good Morning Philippines. Kami muli ang inyong mga makakasama. Ito po si Bombo Kim Ramos. And si Bombo Kier Liado, Yan. mga kabombo. Okay, Bombo Kim, Mhm. mula sa Lao kanina kay Mhm. Ma'am Ani, tungo naman tayo ngayon sa Bahrain. Ayan. Dito naman tayo sa Bahrain sa pamamagitan nitong ating sunod na bisita Yan. para pag-usapan din itong tungkol mga kabang topic natin tungkol sa Mother's Day. Yeah. So ito, on the line na rin, kapiling na po natin sa linya ng ating komunikasyon. Ito, si Ma'am Magdalena Belga Asteliero. Ayan, mga kabombo. So magandang umaga po, Ma'am Maggie. Ayan, tawagin na lang namin po kayong Ma'am Maggie. Welcome to our program. Again, Ma'am, bati muna kayo sa atin pong mga listeners and viewers, Ma'am Maggie. Umaga po sa lahat mo ng taga-subaybay ng programa ng Bombo Radio. Specialmente po dyan sa Barangay Pinamasagan sa bayan ng San Fernando. Sa mga kapamilya ko po, kay Kap Malo at sa aming butihing Mayor Tin Danobar. So ito ma'am, umpisahan natin ma'am ang tanungan. Una sa lahat, syempre Ma'am Maggie, Mother's Day po ngayon. Pero bago tayo mag-arrive dyan ma'am, malaman lang po namin, ilang taon na po kayo dyan ma'am sa Bahrain? And ano po ang trabaho nyo dyan sa Bahrain, Ma'am Maggie? Bali isang taon pa lang po ako dito at sa loob po ng bahay ang trabaho ko. Okay po 'yon. So dito, ma'am, sa loob ng ng isang taon, medyo mahaba-haba na rin po 'yan na panahon. Paano po kayo ma'am nagse-celebrate ng Mother's Day? Sa mga panahon ngayon, paano kayo ma'am mag-celebrate ng Mother's Day po? Dito po talaga sa amin halos wala po kaming celebration. Depende na din po sa iba na yung mga nakakalabas, yan celebrate po sila. Pero sa katulad ko po na walang off, wala po. Tamang dito lang po sa bahay. Po 'yun. Ito ma'am, tanong ko pang sunod. Meron ba kayong mga anak dito sa Pilipinas, Ma'am Maggie? Meron po. Opo. Ito ma'am, siyempre tulad nga ng sinabi ninyo, wala pala po kayong oras para mag-celebrate ng ganito ka-special na occasion. How does it feel ma'am na ganun yung situation natin? Hindi ba tayo ma'am nalulungkot? Or ano yung ating nararamdaman, Ma'am Maggie? Sa ngayon po, masaya din po ako kasi po mga anak ko, bahati po dun sa akin, mga kapatid ko, mga kaibigan ko. Lahat po sila ngayon, ang messenger ko po. Inuulan din ng mga pagbati. Ayan, okay po. At ito pala ma'am, maitanong ko lang din po, bakit po pala kayo ma'am nag-decide na mag-abroad or magtrabaho dito sa Bahrain, Ma'am Maggie? Para po sa pamilya ko kasi may pinapag-aral po akong mga anak at saka nag-iisa na lang po kasi akong naghahanap buhay para sa kanila. Opo. Nung bago kayo ma'am umalis ng Philippines, so dito sa Bicol, pinigilan ba kayo ma'am nung family nyo, nung mga anak nyo na, nay, wag na kayong umalis, dito na lang kayo sa bahay? May mga ganong bang moment, Ma'am Maggie? Opo. Kaya nga lang po, wala po akong magagawa kasi kailangan ko po talaga ang magtrabaho para po sa kanila. Kasi nung umalis pa ako, kamamatay lang po ng asawa ko, bali isang buwan pa lang po. Nag-decide na po talaga akong bumalik sa ibang bansa. Opo. So, ibig sabihin pala ma'am, mag-isa nyo pong tinataguyod ngayon ang inyong mga anak. Tama, Ma'am Maggie? Opo. Yun. Ito, ma'am, yun nga po, kasi isa pa rin po ito sa challenge natin. Kumbaga tayo ay mag-isa nating tinataguyod yung ating mga anak. Gaano ba ma'am kahirap ito sa atin na desisyon na magtrabaho abroad? Tapos may crisis pa tayong nararanasan, may gera pa dyan sa Middle East. Gaano to kahirap ma'am para sa atin? Sobrang hirap po. Kaya lang po, kailangan po talagang tiisin kasi para din po ito sa kanila. Sobrang hirap po mapalayo sa pamilya. Kaya lang po, dapat po talaga. Opo. Regular nyo naman ma'am na nakakausap yung inyong mga anak araw-araw sa video call, mga ganon. Ma'am Maggie. Opo. Opo. Yun. So, ngayon ma'am, palibhasa Mother's Day, ano ba ma'am yung sinasabi sa inyo ng mga anak nyo? 'Di ba? Of course, binabati kayo. Ano ma'am yung nakausap nyo sila kanina or noong nakaraang araw? Ano yung nasabi nila sa inyo, ma'am?
Mga pagpapasalamat po na kahit nga po sa mga post nila po para sa akin na naiyak lang po ako kasi yung sobrang pasalamat po sila sa sakripisyong ginagawa ko para sa kanila. Kasi alam naman po nila na mahirap po para sa akin. Kaya lang po, kailangan po na talagang tiisin at saka kailangan pong gawin. Okay po. So, siguro ito ma'am, isang tanong na lang bago ko ilipat kay Bombo Kim ang opportunity para magtanong. Ano ba ma'am yung nagbibigay sa atin ng, tawag nito, encouragement para magpatuloy? Kasi sabi niyo nga po, mahirap talaga yung buhay diyan sa Bahrain. Kasi crisis, may giyera pa. Ano yung nagbibigay sa atin ma'am ng fuel para continue ko to para sa mga anak ko, Ma'am Maggie? Yun na nga po, kasi lakas po talaga ang loob ko para po sa mga anak ko. Kasi gusto ko po silang mapagtapos ng pag-aaral. Gusto ko po silang mabigyan ng magandang kinabukasan. Okay po. So sige, Ma'am Maggie, ibibigay ko naman kay Bombo Kim ang pagkakataon para magtanong din po sa inyo. Bombo Kim. Ayan ma'am, good morning po. Ano bang oras diyan sa Bahrain? Dito po kasi morning dito sa Pilipinas. Alas Ako 4 si po Bongbong ng Kim and madaling welcome araw. po again dito sa programa. Siguro matanong ko na rin lang ma'am, kasi isa din nga siguro sa itong pagtatayo ng pamilya, isa sa mga pinapangarap natin sa buhay po talaga ma'am. So siguro lang hingan ko lang kayong description ma'am na simula po nung siguro early stages ng buhay ninyo. Paano niyo po siguro pinangarap ma'am na magkaroon ng pamilya, maging nanay, or talagang ito po ba'y pangarap niyo talaga ma'am? Siyempre po, pangarap din po na magkaroon ng isang pamilya kasi ito lang po yung pag nagkapamilya ko po. Doon mo lang po mararanasan yung ninadas din po ng magulang mo para sa iyo. Ayun, ito ma'am siguro second question, siguro second to the last. Ito ding pagiging OFW ma'am, or kumbaga yung makapag-abroad para hindi lang siguro tustusan yung pangailangan ating pamilya, mabigyan sila ng magandang buhay, kundi siguro magkaroon din ng experience ma'am sa ating outside sa bansa natin. Ito ba ma'am pinangarap din po natin or gaano po natin ito pinangarap? Dati po hindi po ako nangarap na mangibang bansa. Kaya nga lang po dala po ng kahirapan diyan sa atin. Kaya po nag-decide po ako na mangibang bansa. Bakit po pala ma'am sa Bahrain tayo napunta na bansa ma'am? Hindi other countries. Paano po ba nangyaring sa Bahrain tayo nakakuha po ng trabaho? Kasi po nung bago po ako umalis, dapat po sana babalik po ako ng Dubai. Kaso po nagkaroon ng problema po yung papel ko kaya hindi po ako nakabalik. So nag-apply po ako ulit ng agency. Dito po may offer sa Dubai. Dito po agad na-select po ako dito. Kaya dito po ako nakapunta sa Bahrain. Mean to say hindi na po pala Bahrain yung unang bansang napuntahan niyo. So bale ma'am, ilang years na po kayong OFW and pang ilang bansa na po itong Bahrain sa napuntahan ninyo? Pantatlo po. Una po, Kuwait ako. Then punta po ako ng UAE. 4 years po ako sa UAE. Ngayon po dito po sa Bahrain. Talagang ma'am 'no, kasi yung availability talaga ng trabaho or kung saan may opportunity. Siguro ma'am, last question na lang po bago ko ibalik kay Bombo Kier itong pagtatanong. Kung tatanungin ka ma'am, kumbaga example gagawa ka po ng sariling kahulugan o definition ng pagiging nanay. Para po sa'yo, ano ang ibig sabihin ng pagiging isang nanay ma'am? Pagiging isang nanay po, yung dapat po maibigay mo po talaga yung lahat para po sa mga anak mo, para po sa pamilya mo. Na dapat po lahat ng kailangan nila maibigay mo, lahat po ng pag-aasikaso maibigay mo sa kanila. Maipadama po yung tunay na pagmamahal mo at magabayan mo po sila kahit nasa malayo ka. So yun yung mahalaga din ma'am 'no, yung parang yung tinatawag na malayo man malapit din. So kung enough yung pagmamahal natin 'no, kahit nasa abroad tayo talagang mahalaga na maramdaman po ng mga anak natin na ayun, andiyan yung pagmamahal ni nanay kahit nasa tabi natin siya or nasa ibang bansa siya. Anyway ma'am, thank you very much po. Ipasa ko po ulit kay Bombo Kier itong mga pagtatanong. Okay po. Balik sa akin, Ma'am Maggie, ang pagtatanong.
Kasi eto ma'am, yun nga po yung desisyon nyo kanina, balikan ko lang na kayo magtrabaho diyan. Though ayaw kayo na ng mga anak ninyo na pumunta diyan. Sa palagay nyo ma'am ngayon, nauunawaan na ba nila yung reason kung bakit kayo nag-abroad, pumunta dito sa Bahrain? Tanggap na kaya nila ma'am yung inyong decision, Ma'am Maggie? Opo, opo. Tanggap naman din po nila kasi para din mo naman po sa kanila yung ginagawa kong pagsakripisyo na mapalayo po sa kanila. Opo. Dito ma'am, kung meron kayo sigurong isa na babaguhin, kung meron po kayong isang bagay na pupuwede ninyong baguhin sa sitwasyon po ninyo ngayon, ano po iyon, ma'am? Kung para po sa pamilya ko, yung gusto ko po yung mabago yung ano po nila, yung buhay po nila. Na gusto ko po para maano din po nila yung kaginhawahan para po sa kanila. Okay po. Okay, dito ma'am sa situation niyo ma'am, na-experience niyo ba yung kasi siyempre mag-isa na lang nating tinataguyod yung ating mga anak. Na-experience niyo ba ma'am na, sad to say, i-judge ng ibang tao, laitin ng ibang tao, "Ay, single mother," mga gano'n. Na-experience niyo ba yung mga gano'ng discrimination ma'am? Opo, opo. Kaya nga po yan po yung isa po sa nagpapalakas sa akin na maipakita ko po sa kanila na talaga pong kaya ko pong itaguyod yung mga anak ko kahit mag-iisa po ako. Yun po ang napakahalaga, 'di ba? You have to, prove them wrong. Kahit mag-isa tayo siyempre kaya nating itaguyod yung ating mga anak. So ito ma'am, bago tayo magtapos sa atin pong, panayam, siguro ma'am, ano na lang po ang inyong, message kung makakausap ninyo ngayon ang inyong anak dito po sa Philippines, sa pamilya ninyo, especially ngayon na Mother's Day. Ibibigay ko sa inyo ang linya ma'am, and siyempre kung meron kayong gustong batiin dito pa sa Pilipinas ng, Mother's Day, sige ma'am, ibibigay ko ulit sa inyo ang linya. Go ahead po. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay, lalo na po sa mga nanay na tatay pa. At para po sa mga anak ko, mga anak, andito lang si mama, naka-support sa inyo palagi. Kahit anong mangyari, andito lang ako para sa inyo.